Uulitin ko ang plano. Makinig kayong mabuti. Hindi nyo ako mapapaikot. Hindi lang po talaga maganda yung kutob ko sa batang yan. Mandurukot. Ito ang katotohanang bumabasag sa mga hirayang nakatago sa ugat ng isipan. Ito ang lagusan papunta sa mundong wala pang nakakakita. Ito ang mundo ninyong kinasasabikang matuklasan. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ng alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang umihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan. Papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na may pag-asa sa pag-ahon sa dilim. Ang kwentong Takip Silim. Uunahan ko na po kayo. Isa akong masamang damo noong kabataan ko. Nagtutulak ng droga, nang-hold up, nandudukot, at nasangkot sa isang kalokohang muntik nang pumatay sa akin. Malay ko ba naman kasing hindi pala tao yung biniktima namin noon? At sa biro ng mapaglarong tadhana, ang bilangguan pa talaga ang nagsilbing kaligtasan ko sa loob ng maraming taon. Kumusta, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang akong Jong. Hindi ko po tunay na pangalan. Nandito po sa Mindanao ngayon at nagtatago. Pero itong isasalaysay ko ay nangyari sa Iloilo noon pang mga huling bahagi ng 1980s. Katatapos lang po ng martial law at 26 anyos pa lang ako. At ulitin ko po, isa po akong pusakal na kriminal noon. Kaya maiintindihan ko kung pagsalitaan ako ng masama ng inyong mga listeners sa comment. Ang akin lang, gusto ko lang talagang ibahagi ang karanasan kong ito para sa nakapulutan natin ng aral. Kita niyo yung batang yan? Yan nakabistidang dilaw. Yan ang pakay natin. Napakabata pa niyan, Mang Alejandro ah. Mukhang nasa 12 o 13 lang yan eh. Hindi niyo naman po sinabing yan pala yung target natin. Bakit naaawa ka? Naku, sinasabi ko sa'yo, Jong. Ngayon pa lang umatras ka na kung ganyan. Akala ko ba naman, halang din ang kaluluwa mo? Hindi naman po ako sa naaawa, Manong. Nabigla lang po talaga ako eh. Hindi pa ako nakapambiktima ng ganyan eh. Tsaka, yun nga po, unang beses ko mandurukot ng tao ngayon. Kaya nga, ikaw ang itutok ako dito sa sasakyan. Ikaw ang magbaneo para makaiska po tayo agad. Panoorin mo muna kung paano kami gumalaw ng matuto ka, bata.
Kuha ko, Manong. Siguraduhin mo yung sarili mo, Jong, ha? Tandaan mong sama-sama tayong mapapahamak kapag may kahit isang latak sa grupo natin. At kapag nangyari yun, talagang bubutasin ko muna yung bungo mo bago ako makulong. Maliwanag? Opo, Mang Alejandro. Handa na po ako kagabi pa. Pero wag naman po kayong manakot ng ganyan. O siya, uulitin ko ang plano. Makinig kayong mabuti. Opo, Sir Jupiter. Napasama po ako sa isang grupo ng mga kidnappers noon. Sa totoo lang, unang beses ko nga pong mandukot ng tao noon. Kaya talagang kabado ako. Gayunpaman, makapal na ang kalyo sa mukha ko pagdating sa paggawa ng krimen. Dati na talaga akong pusakal na tulak ng droga. Magnanakaw, holdupper, tapos may napatay pa. Kaya hindi na ako tinatablan ng awa. Mahigit 1 oras pa po naming sinubaybayan yung batang target na kasama ang kanyang pamilya. Hanggang sa nakatsyempo nga po kami nang maglakad sila papunta sa isang park. Ito na yata, Manong. Naiwan na yung bata at ang yaya niya. Umalis na yung mga magulang. Jong, paandarin mo sa sasakyan. Maganda ka nang lumabas para habulin yung bata. Antayin nating malingat yung babae. Tinuro na ng bata yung naglalako ng mga lobo. Eto na, Victor. Kunin mo yung bata kapag kinausap ng yaya yung nagbebenta ng mga lobo. Bilis, malapit na yan. Sir Jupiter, mabilis na nakuha ng kasama naming si Victor ang bata at agad kong pinaharurot ang van para makatakas kami. Si Mang Alejandro naman ang naglagay ng panyong may pampatulog sa mukha ng bata. Subalit laking pagtataka namin nang hindi ito tinablan. Dinagdagan pa nga po ni Manong ang pampatulog sa panyo pero wala talaga. Gising na gising pa rin yung bata. Manong, hindi po kaya may problema yung nabili niyong pampatulog? Sinubukan ko naman to sa isang kaso kanina eh. Umubra naman. Kaya ayaw niyang gumana ngayon. Buti na lang, hindi nagwawala yung bata. Problema kung may makarinig sa atin kung sakali. O siya, ituon mo na lang ang atensyon mo sa pagmamaneho. Dire-diretso hanggang doon sa paglilipatan natin sa sasakyan. Victor, itali mo na ng maigi ang bata tapos busalan. Mahirap na at baka mag-ingay pa yan. Mabuliliaso pa tayo. Lumipat kami sa nakahandang paglilipatan naming truck. Iniwan lang namin yung nirentahang van na ginamit namin sa Kinakabahan na ako sa batang tumanong. Tignan niyo naman, napakakalmado pa rin at nakangiti pa. Pero nakakatakot yung tingin. Napakatalas. Ewan, may depekto yata sa utak yan eh. Kaya siguro hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Kahit naman kasi paslit yung dudukutin, dapat nagwawala na sa van pa lang yan. Teka, sagutin ko lang. Siguradong si Ma'am Emily niyan. Sige lang ho, Manong. Hello, madam. Oh, ano lang balita? Nakuha niyo ba? Opo, Ma'am Emily. Nandito na po sa hideout. Gaya na napag-usapan. Tatawagan ko na po yung mga kamag-anak nito pagkatapos natin mag-usap. Ayan, magaling Alejandro. Basta tandaan mo 20 million. 20 million ang hingin mo. Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. 20 milyones po.
Siguradong babagsak ang negosyo ng pamilyang yon pagkatapos nito. O sige na, tawagan mo na. Balitaan mo na lang ako pagkatapos. Araglado, ma'am. Hello? Sino ito? Kumusta po? Si Ma'am Teresa po ba ito? Oo, ako nga. Sino ka ba kasi? Kung ganun, makinig ka sa akin. Nasa amin ang batang apo ninyo. Maganda kayo ng 20 milyon bago maghating gabi bukas. Dahil kung hindi, alam nyo na ang mangyayari. Kung hindi, ano? Ako, wag niyo akong pinapatawa, ha? Ako ang huwag mong pinapatawa, huklubang matanda. Kung gusto mo, pahirapan ko tong apo mo nang marinig mo tong umiyak, ano? Kahit anong pahirap mo dyan, hindi iiyak yan. Tsaka, bukas ng gabi baka mo. Talagang kabilugan ng buwan pa ninyo naisip maghamon. Di mabuti. Mabuti nang malaman ninyo kung sino ang mga kinakalaban ninyo. Mga hangal! Anak ng hayop na matanda yun ah. Walang pakialam sa apo niya. May problema po ba, Manong? Ewan. Pero mukhang papalpak yata tayo, bata. Hindi maipinta ang mukha ni Mang Alejandro habang ikinikwento sa akin ang mga sinabi ng matandang nakausap. Naiintindihan ko naman siya. Kasi problema nga naman talaga kapag hindi sa'yo takot ang biktima. Ibig kong sabihin, kahit noong nanguhold up pa lang ako, madalas din akong pumalpak kapag hindi takot ang biktima. Kaya alam kong iniisip ni Mang Alejandro na baka ayos lang kina Ma'am Teresa na mamatay yung bata. Nako, hindi pwede yan, Alejandro. Ang ransom ang pakay ko. Kailangang mabawasan ng malaki ang yaman ng pamilyang yon ang bumagsak ang negosyo nila. Alam ko naman po, madam. Pero sa ngayon, wag muna nating ipilit agad yung deadline na bukas ng gabi. Pinakamainam po na magmasid-masid muna tayo sa kilos nila. Baka kasi natiktikan na pala tayo ng mga para kaya malakas ang loob ng matanda. Natiktikan? Magkakaproblema tayo dyan. Pero... Mahirap magpadalos-dalos. Tama ka nga naman. Mahirap nang magpadalos-dalos. Sige, bukas darating ako ng Iloilo. Bandang 8:00 o 9:00 ako pupunta dyan sa hideout. Sige po. Hihintayin po namin kayo. Pagkatapos mag-usap ni na Mang Alejandro at Ma'am Emily, napagutusan ako ng leader namin na pakainin yung bata. Saktong luto na ang inihaw na karneng baboy, kaya yun na ang binigay ko. Wala nga lang kahit anong pampalasa ang karne, kasi yun lang ang meron kami. Pero kinain naman ng hostage. Ako rin ang naatasang magbantay sa bata, Sir Jupiter. Doon ako pumuwesto sa labas ng pinto. May maliit na butas yung saradong pinto para madali ko siyang masilip kung kailangan. Ang kaso, hindi naman ako mapanatag. Kasi hindi mawala sa isip ko ang kakaibang kilos nung lola ng bata. Higit sa lahat kapag sumisilip ako, palaging bumubungad sa akin ang ngiti ng bata at ang nanlilisik niyang mga mata. Isang beses pa nga nakita kong naging matingkad na kulay pula ang kanyang mga mata. Pero agad ding bumalik sa dati. Kinumbinsi ko ang sariling na malikmata lang ako kahit sigurado talaga akong totoo ang nakita ko.
May problema ba, Jong? Malatang hindi ka mapalagay. Kanina ka pa pabahis-bahis dyan. Wala naman ho, Mang Alejandro. Hindi lang po talaga maganda yung kutob ko sa batang yan. Paano hindi maganda? Ang talas po makatitig eh. Tapos, permi pang nakangiti. Sira ulo yata talaga yan, Manong. Kaya siguro ayaw nang kunin ng lola. Ang pinagtataka ko lang, mukha naman siyang maayos nung minamanmanan natin bago dukutin. Tapos nagkaganyan lang nang natangay na natin. Baka ho sinusumpong lang kapag hindi niya kilala mga kasama niya. Siguro. O siya, matulog ka muna doon. Tuwagin mo muna si Berting para bantayan niyang hostage. 2:00 na rin eh. Sige pa, Manong. Nagpahinga na nga po ako noon, Sir Jupiter, bagamat hindi pa rin ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, minanmanan ng iba naming kasama ang bahay ng pamilya ng bata. Sinuyod din namin ang palibot ng lugar ng hideout namin. Wala naman kaming nakitang maski isang pulis na umaali-aligid. Kaya naman naisip ni Mang Alejandro na tawagan ulit ang pamilya ng bata bandang 3:00 ng hapon. Hello? Sino? Ano na? Wala pa rin dyan ang apo nyo. Ngayon alam nyo nang seryoso kami. Mamayang gabi, dapat handa na ang 20. Ang tigas din ang ulo nyo, ano? Bahala kayo kung talagang gusto nyo nang mamatay. Basta, ang masasabi ko lang, hindi nyo ako mapapaikot. Naiintindihan mo ba? Wala ba kayong pakialam sa kaligtasan ng apo nyo? Wala kayong alam. Wala! Malabo pa rin po ba, Manong? Ano bang problema na matandang yon? Hindi na maipinta ang itsura ni Mang Alejandro dahil sa pag-aalala na pumalpak ang trabaho. Hindi na rin mapalagay ang buong grupo habang naghihintay na dumating si Ma'am Emily nung gabing yun. Si Ma'am Emily na talagang nag-alboruto nang malaman ang itinakbo ng pakikipag-usap sa pamilya ng hostage. Kung ayaw makisama ng hayop na matandang yon, gumawa kayo ng paraan. Hindi yung sasabihin nyo sa akin na baka palpak ang plano. Baka mamaya niyan, matunugan pa tayo ng mga pulis eh. Ma'am, huwag po kayo mag-alala. Mag-iisip po tayo ng ibang plano. Sadyang hindi lang po namin inaasahang ganito ang magiging kilos ng pamilya ng hostage. Anong tayo? Kayo ang mag-iisip ng plano? Ang galing nyo naman kung ipapahid nyo sa akin yung kapalpakan ninyo. Alejandro, ang laki na lang naibayad ko sa inyo. Tapos ganito? Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi lang po talaga... Ilagay mo sa kilos yung pasensya mo. Kapag ako napuno, ipapaubos ko talaga kayo ng mga kagrupo mo. Heto. Kain. Kumakain ka naman siguro ng adobo, no? Kain na. Pinti mo lang naman yung nakatali. Kung sabihin gusto mong subukan pa kita. Ano na? Makatitig ka sa akin, parang sasakmalin mo ako. Alam mo, kawawa ka rin eh. Mukhang walang pakialam sa'yo yung lola mo kahit mamatay ka pa. Kaya kung ako sa'yo, kumain ka na dyan. Baka maawa pa sa'yo si Mang Alejandro at gawin ka pang apprentice. Para mailayo ka sa walang kwentang pamilya mo. Hayop! Anong klase bata ka? Halimaw! May halimaw! Manong! Manong! May halimaw! Manong!
Sir Jupiter, halos malaglag ang kaluluwa ko nang biglang magbago ang itsura ng bata sa harap ko. Namula ang nanlilisik niyang mga mata at bahagyang nangitim ang balat. Hindi ko na gaanong natitigan ang kanyang mga ngipin at kuko kasi kumaripas na ako palabas. Pero nakita kong parang humaba ang mga ito at tumalas ng husto. Mang Alejandro! Manong! Ano ba nangyayari sa'yo dyan? Para ka nakakita ng maligno. Yung bata! Huwag mong sabihin nakatakas. Nakatakas? Ayusin mo yan, Alejandro. Hindi po, Manong. Hindi po nakatakas yung bata. Ma'am, pero nagbago yung itsura niya. Halimaw! Anong halimaw pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Dali kayo, Manong. Punta natin na maniwala kayo sa akin. Ihanda niyo yung mga baril niyo. Inis na sumunod sa akin si Mang Alejandro at Ma'am Emily papasok ng hideout na bahay. Dumiretso kami sa kwartong pinagkukulungan ng bata at nanlaki ang mga mata namin sa nakita. Karaniwan na ang itsura niya. Pero nginunguya nito ang hilaw na karneng baboy na iniwan ko sa kusina. Nagkalat naman sa sahig ang adobo't kanin na binigay ko sa kanya. Ang matindi. Putol na rin ang makapal na tali sa kanyang binti. Lubid na imposibleng maputol ng isang paslit. Jesus Mariusip, kumakain ng karneng hilaw? Sabi ko naman sa inyo eh. Halimaw yung batang yan eh. Halimaw. Anak ng aswang. Aswang ang demonyong yan. Aswang? Kung ganon, Sigurado ka, Manong. Nalintik ka na. Kabilugan pa naman ngayon. Nakakainis. Kaya siguro ganun ang kilos ng matanda. Ayan na. Yan ang sinasabi ko. Nagbabago na siya ng anyo. Muling nagbago ang anyo ng bata, Sir Jupiter. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita ko na ang itim ng mga balahibo sa kanyang buong katawan. Tumalas at humaba rin ang kanyang mga kukut pangil, tapos grabe ang panlalaway. Agad naman siyang pinaputukan ng baril ni Mang Alejandro pero mabilis itong nakalundag at bumitin sa kisame. Dali-dali ko namang sinarado ang pinto at kinandado mula sa labas. Kinalampag ito ng batang aswang pero hindi niya agad nabuksan. Kumaripas naman kami ni Mang Alejandro at Ma'am Emily palabas para tumakas. Tumakas na kayo, bilis! May halimaw sa loob! Halimaw yung lintik na batang yon! sa dalampasigan tayo. May bangkang demotor na naghihintay doon. Ang kanyata ng mga aswang ang pamilya ng demonyang Teresang yun. Hayop! Mamamatay tayo rito! Yumanig sa katawan ko ang isang napakalakas na atungal, Sir Jupiter. Mas malakas kaysa tunog ng batang aswang na nasa loob pa rin ng bahay. Lalo akong kinilabutan ng matauhang nagmumula ito sa mga kakahuyang nasa harap ng hideout. Tinapatan namin ng flashlight ang pinagmumulan ng tunog at nahintakutan nang may makita kaming dalawa pang aswang. Nagkahiwa-hiwalay kami sa ilalim ng bilog na buwan dahil sa takot at pagkataranta. Kumaripas na ako papunta sa bandang silangan at nakasunod pala sa akin si Mang Alejandro. Dinig na dinig namin ang hiyawan ng mga kasama namin pati na si Ma'am Emily. Pero hindi kami lumingon. Dinig din kasi namin ang kaluskos ng humahabol sa amin. Naroroon at patalon-talon sa naglalakihang mga sanga ng mga puno. Manong, anong gagawin natin? Ayoko pa mamatay. Kailangan pa ako ng nanay ko. Gusto ko pa pong makapag-asawa at bumuo ng pamilya. Ayoko pa pong mamatay.
Tumigil ka nga, ulol. Parang ang bata dyan, batukan kita eh. Unang maitutuloy ang kakangawa mo. Pambihira. Akala ko ba naman halang din yung bituka mo? Huwag ka palang utong lupa ka eh. Manong naman, 26 pa lang po ako. Marami pa po akong gustong gawin. Ikaw, matandang demonyo ka na, kaya ayos lang sa'yong mamatay. Isa pang hirit mo dyan, babato ka na talaga kita. Nakakarindi ka na. Ay, doon tayo sa kawayanan. Sumo tayo dyan. Ha? Mas mahihirapan po tayo dyan, Manong. Tapos, baka lalo lang tayo mababagal kapag nagkanda-sugat-sugat tayo sa mga tinik. Makinig ka, Jong. Maliban sa asin at bawang, takot din ang mga aswang sa kawayan. Talaga? Sumuong nga po kami sa kawayanan, Sir Jupiter. Medyo nahirapan pa kami kasi napakaraming tinik na gumalos sa amin. Subalit napatunayan kung totoo nga ang sinasabi ni Mang Alejandro nang tumigil ang aswang na humahabol sa amin. Wala itong magawa kundi umatungal ng napakalakas habang matalim na tumitig sa amin. Ano na gagawin natin, Mang Alejandro? Hindi nga tayo nahabol yan. Pero iniintay naman tayo lumabas dito. Manang, pasensya na kung tuwag ako, pero natatakot na po talaga ako sa buhay ko. Ayos lang, naiintindihan kita, bata. Sa ngayon, ito ang pinakaligtas na lugar para sa atin, maliban sa dagat. Dito na muna tayo hanggang sa sumikat ang araw. Paniguradong aalis din yung impaktong yan mamayang alas 4 o alas 5. Nanatili nga po kami sa gitna ng kawayanan ng ilang oras, Sir Jupiter. Pakiramdam ko, yun ang pinakamahabang mga sandali ng buhay ko. Lalo na kapag nakikita ko ang demonyong nakaabang sa amin. Napakasakit na ng mga sugat ko gawa ng mga tinik, pero tiniis ko na lang. Hanggang sa sumikat na nga ang araw at nawala na ang aswang. Manong, salamat po ah. Kung hindi po dahil sa inyo, baka patay na po ako ngayon. Wala nga naman, bata. Basta mag-ingat ka. Kung hindi, masasayang lang ang buhay mo. Po? May impluwensya mga negosyante yung pamilyang aswang na yun. Malamang na hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti. Napag-isipan ko na po yan habang nasa kawayanan tayo, Manong. Naisip kong sumuko na lang. Mukhang mas ligtas pa ako sa loob kaysa dito sa labas eh. Kung sa bagay may punto ka. Basta ba, wag mo ako'y susumplong, ha? Pangako hindi po, Manong. Utang ko po sa inyo yung buhay ko eh. Sumuko nga po ako sa pulisya, Sir Jupiter. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa palpak naming kidnapping. Sa halip sumuko ako para sa mga lumang kaso na nakahain sa akin. Robbery, theft, illegal drugs, tapos isang murder. Dahil nga po, may napatay ako dati pa lang. Kaya natagalan ako sa bilangguan. Sa totoo lang po, kakalaya ko lang noong 2021. Sa ngayon, wala na akong balita kina Mang Alejandro. Pero nalaman kong nakatakas din pala si Ma'am Emily noong gabing yun. Ngunit bumagsak daw ang negosyo niya at namatay daw matapos magbigti. Hindi nga lang ako magugulat kung may kinalaman pala ang mga aswang
sa pagkamatay niya. Ako naman po nandito na ngayon sa Mindanao. Nagbebenta ng fishball. Tsaka tumutulong-tulong din sa simbahan. Wala na rin akong kasama sa buhay kaya naisip kong bumawi na lang sa lahat ng kasalanan ko sa mga tao at sa Panginoon. At kung sakali mang makasalubong ko ulit yung mga impaktong yun, ayos lang. Handa na ako. Handa na akong mamatay. Lalo't na ibahagi ko ng katotohanan tungkol sa kanila. Ang katotohanang nariyan lang sila at kasama nating namumuhay. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Shoutout time naman po tayo mga kakwentong takipsilim. Shoutout kay Romelyn Delfino, Rosemary Kula, Sweetie Pupay Bonsky, Angel Might. Shoutout din kay Mark de la Cruz, kay Leoji, Marjorie De Quilla, Even Limay, Sonia Watanabe at Jovit de los Reyes. Muli, maraming salamat sa inyong palagiang pagtangkilik sa kwentong takipsilim. Magandang gabi, kwentong takipsilim, pati na sa iyo, Jupiter. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Ako po si Elsie, isa akong kasambahay sa Maynila. Gusto ko pong ibahagi itong nakakatakot na kwento ko sa inyo. Nitong March 2022, namasukan akong yaya sa isang pamilya para sa kanilang bunso. Inirekomenda ako ng pinsan kong si Esay. Nilapitan ko ang pinsan ko dahil gusto ko nang iwan ang asawa ko dahil palamunin lang sa bahay. 8 ang anak namin, pero ni isang kusing ay hindi man lang makapag-abot. Tanging sa paglalabada ko lang nabubuhay ang aming pamilya. Pero hindi sapat ang kinikita ko sa aking trabaho. Kaya desidido akong pumasok sa iba para lang may maipantustos sa pangangailangan ng mga bata. Hindi naman mahirap makapasok bilang kasambahay. Sa katunayan nga ay nakuha agad ako sa trabaho kahit na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tinuruan lang ako ng mga amo ko at ng kasama ko ring yaya na mabasa ang ilang mga salitang importanteng malaman ko. Wala akong masabi sa kabaitan ng mga amo ko. Pagkarating kasi namin ng Maynila, ay binigyan agad nila ako ng cellphone para makontak ang aking mga anak. Matiwasay rin ang trabaho ko dahil nakatutok lang ako sa bunsong anak nila. 3 ang anak ng amo ko. Si Dexter ang panganay, si Corinne ang pangalawa, at si Gregory ang bunso. Kapag nasa store sila Ma'am Dim at Sir Pat, saka ko lang aalagaan si Gregory. Kasama ko si Ruth at Sharon na nag-aalaga naman kina Dexter at Corinne. Kanya-kanya talaga kami ng inaalagaan. Iba rin ang nagluluto, naglalaba, at naglilinis ng bahay. Nakatutok talaga kami sa kani-kaniya naming trabaho.
Sa hapon kapag nakauwi na ang mag-asawa, sila na ang nag-aalaga sa mga bata. Pinapayagan na nila kaming magpahinga. May sarili kaming quarters sa likod ng bahay. Parang maliit na bahay lang din naman yun. Paglipas ng ilang buwan, may napansin akong kakaiba kay Sharon. Palagi siyang lumalabas ng kwarto tuwing alanganing oras sa gabi. Naaaalimpungatan kasi ako kapag lumalabas siya ng silid. Hindi ko naman magawang sundan dahil nasa isip ko ay baka magsi-CR lang. Isang gabi bago ang birthday ni Corinne, nakasalubong ko si Sharon. May hawak siyang underwear. Galing siya sa labas. Tinanong ko siya kung saan siya nagpunta. Pero sininghalan niya lang ako. Wala raw akong pakialam. Sir Jupiter, noong oras na yun lang ako nanibago sa kanya. Noon ko lang siya nakitang nagtataray dahil mabait at masayahin naman talaga siya. Isinawalang bahala ko na lang yun kasi akala ko stressed lang siya o baka dadatnan ng buwanang dalaw. Kinaumagahan nang pansinin ko si Sharon ay ayos na siya. Humingi siya ng pasensya sa nagawa niya. Sabi niya, may problema lang siya sa pamilya. Taga-Samar siya, Sir Jupiter. Ang nanay niya raw ay may sakit. Wala na siyang tatay. Tapos may 6 siyang nakababatang mga kapatid. Kaya siya nakipagsapalaran sa Maynila para kumita ng mas malaki kaysa sa kinikita niya sa probinsya sa pagtinda-tinda lang ng kakanin. Masaya at nag-enjoy naman ang mga bata sa birthday party ni Corinne. Napansin kong mahilig sa bata si Sharon dahil nirigaluhan niya si Corinne ng manika. Naging malapit si Sharon kay Corinne. Naging close talaga silang dalawa. Tuwang-tuwa si Corinne sa manika. Niyakap niya agad ito pagkatapos ilabas sa box na pinaglalagyan. Medyo malaki po ang manika, Sir Jupiter. Mga 2 feet ang taas nito. Palagi itong kinakausap ni Corinne at sinusuklayan. Makalipas ng 3 araw, naging matamlay si Corinne. Kinailangan niyang iswab test dahil inisip ng mga amo namin na baka nahawa siya noong party dahil may mga bisitang dumalo. Laking pasalamat namin dahil nag-negative ang resulta. Naging masyadong malambing si Corinne kay Sharon. Naging manene kung tawagin. Nagpapakarga lang siya at ayaw niyang magpalapag. Ayaw niya rin sa mga magulang niya. Ang ginawa ng mga amo namin habang hindi pa lumalabas ang resulta ng swab test ay ini-isolate nila sina Sharon at Corinne sa maid's quarter. Kami naman ay natira at namalagi sa guest room. Hinahatiran lang namin ng pagkain ang dalawa. Hanggang sa matapos na ang 1 linggo, araw ng Martes, nasa hardin kami ni Gregory. Karga-karga ko siya. Nakita ko ang manika ni Corinne na nakalapag sa damuhan. Para itong itinapon lang. Pupulutin ko na sana, pero napansin ko na sobrang dumi nito. Maya-maya ay dumating si Corinne para pulutin yung manika niya. Nginitian ko siya at kinumusta. Natuwa rin ako kasi magaling na siya. English-speaking sila, Sir Jupiter, pero nakakaintindi naman ang Tagalog. Ang sabi niya ayos na daw siya. Magaling daw manggamot si Yaya Sharon niya. Medyo natigilan ako ng kaunti kasi may naamoy akong masangsang, parang nabubulok na karne.
Nagulat ako nang biglang umiyak si Gregory. Sinusubsob niya ang mukha niya sa katawan ko. Nagpapadyak siya para siyang natatakot. Tinanong ko si Gregory kung ano ang problema, pero iyak lang siya ng iyak. Nang tingnan ko si Corinne, kumakaway siya kay Gregory na parabang nagpapaalam. Hindi ko alam, pero parang may mali kay Corinne. Kumakaway siya ng pamamaalam, nasa maid quarters lang naman sila. Nang malaman namin na ayos na si Corinne, bumalik na sa dati ang lahat. Pinabalik na sila ng yaya niya sa bahay. Pero nagtataka pa rin ako kay Gregory dahil nagwawala siya sa tuwing nakikita niya si Corinne. Pinagtatakan ko rin kung bakit sa tuwing nasa malapit si Corinne ay umaalingasaw ang masangsang na amoy. Kahit yung mga amo namin nagre-reklamo na sa amoy na yun. Pinag-spray kami sa buong bahay ng pang-odor eliminator pero hindi pa rin mawala ang masangsang na amoy. Naghalo lang ito sa amoy ng inispray namin kaya lalong nanunuot sa ilong namin ang baho. Pinahanap sa amin ng amo namin kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Natuntun namin na yung manika pala ni Corinne ang nangangamoy. Naalala ko tuloy na pinulot ni Corinne ang manika sa labas ng bahay at napakadumi nito. Ngayon ay malinis naman ang manika pero mabaho pa rin na parang hindi nilinis. Sir Jupiter, doon lang ako nakaramdam ng kakaiba sa manika. Kapag tinititigan ko, ay parabang nag-iiba ang ekspresyon ng mukha. Parang nagagalit. Tumatalim ang pagtingin nito at ang ngiti sa labi ay naging kakaiba. Nakakatakot ang kanyang ngiti. Inutusan kami ng amo namin na itapon ang manika dahil nga ayaw mawala ang mabaho nitong amoy kahit nilabhan na namin. Hindi rin namin mailayo ng matagal ang manika dahil umiiyak si Corinne. Hindi tumitigil sa pag-iyak hanggat hindi binabalik sa kanya ang manika. Dahil gusto na ng amo namin na i-dispose ang manika, bumili sila ng bago. Pero ayaw ni Corinne. Ibinabalibag lang niya ito o di kaya iniiwan sa isang sulok. Ang sabi ng amo namin kay Sharon, kapag dulog daw si Corinne, ay palitan ang manika. Niyayakap po kasi ni Corinne ang manika habang siya ay natutulog. At para hindi siya magising, ipalit daw ang bagong manika. Pagkatapos ay agad na sunugin ang luma. Isang gabi, Sir Jupiter, nasa labas ng bahay si Sharon. Nagpapaliyab siya ng apoy. Nasa isip ko ay baka susunugin na niya ang manika. Nagtago ako para hindi niya makita na pinagmamasdan ko siya. Nagulat ako nang ilabas niya ang bagong biling manika at yun ang sinunog niya. Mabilis akong lumapit sa kanya at sinabihan siyang bakit niya sinusunog ang bagong manika. Tinaasan niya ako ng kilay at sinabihang bakit naman daw niya susunugin ang bagong manika. Ang utos daw ay yung luma ang sunugin. Nang tiningnan ko po ang apoy, Sir Jupiter, yung lumang manika nga ang tinutupok ng apoy. Pero nagtataka ako kung paano yun nangyari. Hindi naman ako ganoon kalayo sa kanya, kaya imposibleng magkamali ako ng tingin. Kulay pink ang kulay ng damit ng bagong manika na siyang inihagis niya sa apoy. Pero nasa apoy na ang manikang luma na naging cream na ang kulay ng damit. Dati itong kulay puti.
Hindi na lang ako umimik. Iniwan ko na lang si Sharon at hinayaan na sunugin ang manika. Kinaumagahan, Sir Jupiter. Lumabas na si Corinne ng kanyang silid. Pumunta siya sa kusina dahil nag-aagahan na ang iba. Ako naman ay abala sa pagpapakain kay Gregory. Yakap ni Corinne ang bagong manika niya. Naupo siya sa makanting upuan na malapit sa amin ng alaga ko. Pagkaupo niya ay bigla na lang umiyak si Gregory tapos itinuturo niya ang manikang dala ni Corinne. Biglang sumama ang tingin ni Corinne sa kapatid niya. Sinabi ng amo naming babae na baka natatakot si Gregory sa manika, kaya inutusan niya si Corinne na iwanan muna ito sa kwarto niya. Pero nagmaktol si Corinne at tumakbong papasok sa kanyang silid. Sir Jupiter, ilang araw na pong ayaw lumabas ni Corinne ng kanyang silid. Dinadalhan na lang siya ng pagkain ni Sharon doon. Pinupuntahan naman si Corinne ng magulang niya at kinakausap. Pero naging matigas ang ulo ng bata. Minsan naririnig pa namin ang boses ni Ma'am na galit kay Corinne. Tapos bigla na lang umiiyak ang bata dahil ayaw na niyang bitiwan ang manika. Halos ito na lang ang kasama niya palagi. Sa galit ni Ma'am, inihagis niya ang manika sa labas ng silid ni Corinne. Nasa malapit akong pwesto ng sandaling yun, kaya't kitang-kita ko ang kaganapan. Biglang lumabas si Corinne ng kanyang silid at pinulot ang kanyang manika. Hindi ko alam kung namamalik mata ba ako o talagang nakita ko na puro pasa ang braso ni Corinne. Maya-maya ay biglang lumabas si Ma'am na galit na galit. Pagkaalis ni Ma'am ay sumilip naman sa labas ng kwarto si Sharon na parabang inihatid niya ng tanaw si Ma'am. Kinilabutan po ako nang makita ko ang mukha ni Sharon na nakangiting parang demonyo. Sa takot ko sa kanya ay tumakbo ako ng palayo. Hindi mawala sa isip ko ang itsura ni Sharon, Sir Jupiter. Nakatulala ako nang biglang gulati ng isa sa mga kasama ko sa maid's quarter. Tinanong niya kung bakit daw ako nakatulala. Sinabi ko na, bakit ang laki ng ipinayat ni Sharon? Sir Jupiter, ilang linggo na po kasi naming hindi nakakasama si Sharon sa maid's quarter dahil doon na siya halos nakatira, sa kwarto ni Corinne. Pinababantayan kasi sa kanya ang bata. Hindi ko alam kung nai-stress ba siya kay Corinne o sobrang puyat sa kababantay, kaya siya nangayayat. Pero nakakatakot na po ang itsura niya. Lubog na ang mata at nangingitim ang paligid. Hanggang isang araw, Sir Jupiter, ipinatawag ng amo namin si Sharon kay Ate Ruth. Wala pang 5 minuto ay tumatakbo ng pabalik si Ate Ruth. Humahangos niyang sinabi na nawawala raw si Sharon at si Corinne. Mabilis na tumakbo ang mga amo namin sa silid ni Corinne. Pagkatapos ay lumabas si Sir at sinabihan kaming lahat na hanapin ang dalawa sa buong bahay. Malaki rin po kasi ang compound nila, Sir Jupiter. Halos baliktarin na namin ang buong compound para hanapin ang dalawa, pero wala sila. Hanggang sa maisipan ng amo namin na tingnan ang CCTV footage. Doon kami nangilabot, Sir Jupiter, kasi habang nire-rewind ang video, wala kaming nakitang Corinne, pero nakita namin si Sharon nakarga ang manika. Nasa loob lang siya ng kwarto ni Corinne, pero nagtataka kami kung bakit hindi namin siya nakita nang hanapin namin doon. Nang i-rewind ulit ang video sa kwarto ni Corinne, nakita namin galing si Sharon sa ilalim ng kama.
Mabilis na pumunta ang amo namin sa silid ni Corinne. Kami naman ay pinanood sila sa monitor. Kinukumpronta nila si Sharon. Walang sound ang video, pero base sa kilos nila, tinatanong ng amo namin kung nasaan si Corinne. Lahat kami ay nagulat dahil sa kilos ni Sharon. Nakatulala siya at parang nababaliw. Sinilip ni Sir ang ilalim ng kama. Pagkatapos ay dali-dali siyang sumuot doon. Ang sumunod na nangyari ay hinahatak na niya si Corinne palabas. Parang hindi na siya gumagalaw. Mabilis namin silang pinuntahan. Mabuti na lang at buhay si Corinne. Pero sobrang tamlay nito. Parang lantang gulay na ang bata. Halos lahat kami naiiyak na. Hindi namin alam kung ano ang nangyari. Mabilis na dinala sa ospital si Corinne. Si Sharon naman ay hindi na namin makausap. Hawak niya ang manika at ayaw niyang bitawan. Dahil natatakot na kami, pinagtulungan naming kunin kay Sharon ang manika. Nang makuha namin ito ay umatungal siya na para bang nababaliw. Pilit niyang kinukuha ang manika. Sir Jupiter, ang manika po na inagaw namin, ang lumang manika ni Corinne. Tama nga ang nakita ko noong sinusunog ni Sharon ang manika sa garden. Yung bagong manika nga ang sinunog niya. Hindi ko lang maipaliwanag kung bakit bagong manika ang tingin namin doon. Para mailayo si Sharon sa manika ay itinali namin siya sa upuan. Sigaw siya ng sigaw, pero hindi namin maintindihan ang sinasabi niya. Pag-uwi ni Sir galing sa ospital, may kasama na siyang paranormal expert. Unang tingin pa lang niya kay Sharon at sa manika, nalaman niya agad na demon's doll ito. Nalaman din namin na puro pasa sa katawan si Sharon. Ang sabi ng paranormal expert, mabuti na lang daw, tinawagan sila agad, kundi nakuha na si Sharon ng demon, pati si Corinne. Nagsagawa po sila ng ritual. Pagkatapos ay sinunog ang manika. Matapos po ang ilang araw, naging okay na si Sharon. Pinauwi muna siya sa probinsya nila para makapagpahinga. Nakauwi na rin po si Corinne mula sa ospital. Ang pinagtatakhan po namin, si Sharon at si Corinne ay walang natatandaan sa mga nangyari. Ang alam po nila ay katatapos pa lang ng birthday ni Corinne. Kahit po si Sharon ay nagtaka din nang ikwento namin sa kanya ang lahat. Manikang swerte. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Diego. Nung minsan po nagbakasyon ako sa lolo at lola ko sa Pampanga. Sem break po sa school, at kapag ganoong bakasyon ay lagi akong nasa kanila. Makalolo at lola po kasi ako, kaya gusto ko lagi silang kasama. Nang dumating ako sa kanila, naabutan ko si lola na nagsisiga ng mga tuyong dahon sa paligid. Nagmano ako. Sinabihan niya akong may merienda raw sa lamesa, kaya mabilis akong pumasok sa bahay. Sa tuwing umuuwi kasi ako sa kanila ay laging nakahain na ang paborito kong merienda, ang pizza na homemade nilang dalawa. Pagpasok sa loob ng bahay, ang unang makikita ay sala. May divider sina lola na salamin ang pansara. Sa gitna ng divider, naroon ang TV. Kaagad ko itong binuksan
bago ako dumiretso sa kusina para kunin ang merienda. Isa sa pinakagusto ko dito ay yung nai-spoiled ako. Wala akong ginagawa kundi kumain lang, matulog at maglaro ng basketball kasama ang mga naging kaibigan ko na rito. Binitbit ko sa sala ang merienda at inalapag sa center table na yari sa kawayan. Inihagis ko na lang sa bangko ang sukbit kong bag. Pagkatapos ay nilantakan ko ang pizza habang nanonood ng TV. Smart TV po ang gamit ni na Lola at connected ito sa internet, kaya malaya na naman akong mag-movie marathon. Habang nanonood ako ng TV, inagaw ang atensyon ko ng isang manika na nakadisplay sa divider. Ang itsura po nito ay parang stuffed toy na scarecrow. Makailang ulit ko pong binabalikan ng tingin ang manika. Pakiramdam ko kasi ay nakatingin siya sa akin kapag nakatutok ang mata ko sa TV. Pero kapag ibinabalik ko ang tingin sa kanya ay nakaharap pa rin siya sa may pintuan na normal niyang posisyon. Maya-maya ay lumabas ang lolo ko mula sa kwarto. Kagigising lang niya. Nilapitan ko siya at nagmano. Tuwang-tuwa siya nang makita ako. Naupo siya sa isang upuan at sinabayan akong magmerienda. Itinanong ko sa kanya kung saan galing ang manika. Nung huling punta ko kasi ay wala naman yun sa bahay. Sinabi niyang bigay raw ng kapitbahay na umalis na dahil lumipat na ng tirahan. Tinanggap raw ito ng lola matapos sabihin sa kanya na may dala raw itong swerte. Napalakas ang tono ng boses ko nang sabihin kong, paanong magiging swerte? Ang pangit ng itsura. Pero sinagot ni lolo ng pabiro na, hindi ba't kamukha ng lola mo? Kaya nga niya nagustuhan. Bago pa kami magtawanan, ay biglang lumapat ang walis tingting sa likod ni lolo. Nasa loob na pala ng bahay si lola at tapos na siyang magsiga sa labas. Natutuwa ako sa kanila dahil para pa rin silang mga teenager. Dahil po sa pag-movie marathon ko ay sasala na ako nahiga. Hindi ko pala namalayan na nakatulog ako habang nanonood. Nagising na lang ako nang may humaplos sa pisngi ko na para akong ginigising. Dumilat ako para tingnan. Alam ko si Lola ang gumigising sa akin dahil palagi niya itong ginagawa sa akin para palipatin ako sa kwarto. Pero pagdilat ko, yung manika ang bumungad sa akin. Nasa tabi ko na siya at hindi ko alam kung paano siya nakababa mula sa divider. Sa pinakamataas na istante siya. Kung mahuhulog naman, ay dapat doon lang sa ibaba, katabi pa rin ng divider. Pero katabi ko na po siya, Sir Jupiter. Bigla ko itong hinablot at ibinato. Umabot ito sa kusina dahil sa lakas ng pagkahagis ko. Tiningnan ko pa ang pinaglagyan nito sa divider dahil curious ako kung paano ito nakababa. Nakasarado naman ang salamin ng divider. Nagulat po ako, Sir Jupiter, dahil nang tingnan ko ang divider, naroon siya. Nakaupo pa rin doon at nakaharap sa pintuan. Bigla akong napatayo at dali-daling pumunta sa kusina para tingnan kung ano ba ang inihagis ko roon. Binuksan ko ang ilaw sa kusina at hinagilap ang manikang itinapon ko. Sinilip ko pa ang ilalim ng mesa at hinagilap sa lahat ng sulok. Pero wala akong nakitang manika. Dahil sa takot ko, tumakbo ako sa kwarto ni na lolo at nagsumiksik sa kanila. Bigla silang nagising dahil sa akin. Gulat na gulat nila akong tinanong. Sinabi ko ang naranasan ko sa manika, pero tinawanan lang nila ako. Kakapanood ko raw
ng horror movies. Sinamahan ako ni Lolo sa sala para patayin ang TV dahil ayaw ko nang bumalik doon ng mag-isa. Tiningnan pa ni Lolo ang manika at naroon nga ito sa pinaglagyan. Pagkatapos ay natulog na kami. Kinabukasan maaga akong gumising. Bago pa bumangon sina Lolo at Lola ay inunahan ko na. Maaga po silang bumabangon. Bago pa pumutok ang araw, ay gising na sila. Dahan-dahan akong bumangon para kunin ang manika at itinapon ito sa basurahan. Doon po sa basurahan ng kapitbahay namin. Pagkatapos ay tumabi uli ako sa kanila at natulog. Nagising ako dahil parang nag-aaway na sina Lolo at Lola dahil nawawala ang manika. Bumangon po ako at sinabi kong itinapon ko na sa basurahan. Sinabi ko na hindi ito swerte. Nakakatakot ito. Hinabol pa ni Lola ang manika kaya sinundan ko siya. Mabuti na lang at nanguha na ng basura ang truck ng umagang yun. Kaya wala nang nagawa si Lola. Nilambing ko na lang siya para mawala ang galit. Bago po ako umalis, Sir Jupiter, ibinili ko sila ng manika. Si Tweety Bird, yun ang sinabi kong swerte dahil galing yun sa akin. Sir Jupiter, sa susunod po ay susulat pa ako. Marami pa akong karanasan sa bahay ng lola ko sa Pampanga. Pero sa ngayon, ito na lang po muna. Marami pong salamat.